Salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Narito na naman po muli tayo para mag-aaral ng kanyang salita. Bago po sa panalangin, minsan pa nating awitin yung lagi nating inaawit, Diyos ng pag-asa. Dahil ito ang Diyos, pagkasama po natin, may pag-asa po talaga tayo. Kaya wag po tayong bibitaw, wag tayong lalayo sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. We worship you, King Jesus. Hallelujah. Jesus. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, di nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, gagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos, kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw ang aming inanap. Hallelujah, Jesus. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Sa masimula po, aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, di nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang gagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Hallelujah. Sa bawat yes, Lord Jesus. Napakabuti niyo, Panginoon. Napakabuti niyo, aming Diyos. Wala kayong katulad, wala kayong kaparis. Hallelujah. Patuloy na maparangalan kayo sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Hallelujah. Yan ang panalangin ng aming puso. Kayo, O Diyos. Hallelujah. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw ang aming inanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Sa aming buhay, sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang. Sa aming buhay, hallelujah. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Patuloy na maparangalan po kayo sa aming buhay, O Diyos. Patuloy na maparangalan, mabigyan namin kayo ng parangalan, karangalan sa buhay na ito, O Diyos.
Kaya kung may nakikita kayong bahid ng karumihan, Lord, patuloy na siya sa atin at gawing marapat kami sa inyong harapan. Pakalinisin kami, Panginoon. Patuloy na kayo ang magliwanag, kayo ang maghari sa aming mga buhay. Maparangalan po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Bawat salita nyo na napag-aaralan namin, na natututunan namin, O Diyos, tulungan nyo kaming patuloy na mai-apply to sa aming sarili, O Lord God. At patuloy na mabigyang kaluguran kayo, O Diyos. Salamat sa katapatan nyo, salamat sa mga pagkakataon na ibinibigay nyo sa amin para makapag-aral ng inyong salita, O Diyos. Salamat, Banal na Espiritu, patuloy na ang dalangin namin. Pangunahan nyo kami. Tulungan nyo kami, turuan nyo kami, O Diyos. Salamat sa katapatan nyo, Panginoon. Tago nyo po ako sa inyong likuran ng bawat isa sa amin. Kayo lang at tanging kayo ang mataas. Lord, apart from you, wala akong magagawa. Di namin kayang unawain ang inyong salita. Salamat sa Banal na Espiritu na pinadala nyo at lagi naming kasama. Lagi kaming nananabik, makaulayaw, makatagpo sa bawat sandali. Salamat po sa inyo, O Diyos, sa tagpong ito. Pagpalain nyo ang inyong salita, tago nyo kami sa inyong kabanalan, kayo ang maparangalan at patuloy naming mabigyan ng kaluguran. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat sa Diyos. Magandang gabi, Kuya Gani. Patuloy na pagpalain ka ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Basahin po natin yung pinag-aaralan po natin. Nandito po tayo ngayon sa chapter 8 ng Book of John. Nag-start po tayong mag-aral kagabi mula sa verse 1. Ito po yung babaeng nahuli sa pangangalunya ng mga Pariseo, mga pinunong pari nung kapanahunan ng ating Panginoong Jesus, at dinala nila, ang sabi nila, nahuli sa akto ng pangangalunya. Basahin po natin, mag-start po tayong magbasa sa verse 7. Pero paulit-ulit silang nagtanong, kaya tumayo si Jesus at sinabi sa kanila, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang si Jesus na lang at ang babae ang naiwan. Tumayo si Jesus at sinabi sa babae, babae, nasaan na sila? May humatol ba sa iyo? Sumagot ang babae, wala po. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi rin kita hahatulan, maaari ka nang umalis, pero huwag na muling magkasala. Salamat sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Kaya, sabi dun sa verse 7, paulit-ulit gusto nilang magbigay na ng salita ang ating Panginoong Jesus, kagaya po nung pinag-aralan natin kagabi. Gusto na nilang magbigay ng salita ang ating Panginoon dahil ang sabi nila, ayon sa kasulatan, ayon sa sinulat ni batas tungkol kay Moses, dun sa sinulat ni Moses, ay dapat na batuhin pag nahuli sa akto ng pangangalunya. At dinala nila ang babaeng ito sa ating Panginoong Jesus para akusahan ang babae. Kaya agad-agaran nila paulit-ulit kagaya dun sa binasa natin na sinasabi, hatulan, batuhin. At ito na nga po ang sabi ng ating Panginoong Hesus, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato sa kanya. Inuulit ko po, ayon dun sa binasa natin kagabi, kasi ang dinala lang ng mga Pariseo at Saduceo sa harapan ng ating Panginoong Hesus ay yung babae. Ang sabi nila, ayon sa nasulat sa kasulatan ni Moses, sabi dun sa verse 5, ayon sa kautusan ni Moses, ang mga babaeng tulad niya ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. Anong masasabi mo? Ang sabi nila sa ating Panginoong Hesus. Kagaya po nung binasa natin kagabi, mag-recall lang tayo ng konti. Ayon doon sa Deuteronomy chapter 22 verse 22, hindi lang yung babae. Kung nahuli sa akto, dalawa dapat, hindi lang babae, kasama yung lalaki na babatuhin, dadalhin doon sa pintuan at babatuhin. At sino po yung unang babato? Ayon din doon sa binasa natin, yung nakahuli sa akto, yung testigo, yung nakakita, siya yung unang babato at susunod lang yung mga tao at babatuhin to hanggang mamatay. Kaya hindi po ayon sa kasulatan ni Moses yung sinasabi nila,
Kulang yung sinasabi nila kasi ayon sa kasulatan ni Moses, lalaki at babae. Kaya lang ang dinala nila at hinarap nila sa ating Panginoong Jesus ng mga Jewish leader ay yung babae, wala yung lalaki. Kaya kulang yung sinasabi nila. Kaya isa sa dahilan bakit ginawa nila ito, dinala sa Panginoon para hanapan ng butas ang Diyos. Kagaya po nung pinag-aralan natin kagabi at paulit-ulit nating naririnig. Ang dahilan bakit nagagalit sila sa ating Panginoon, sabi dun sa Mateo 27:18, inggit. Inggit ang nagtulak sa kanila para si Jesus ay maipako sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Kasi nauubos na yung mga tagasunod nila dahil sumusunod na sila sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi dun sa John 12:19. Basahin po natin yung John 12:19 para bago tayo magtuloy. John chapter 12 verse 19. John 12:19. Ang sabi po dun sa John 12 verse 19, dahil dito nag-usap-usap ang mga Pariseo, tignan ninyo, sumusunod na sa kanya ang lahat ng tao at wala tayong magawa. Yung inggit na yung mga tagasunod nila ay sumusunod na sa ating Panginoong Jesus. Hindi na po ito yung tungkol sa mga kasulatan o sa ano paman, kundi yung inggit na ang nagtutulak sa kanila na ang ating Panginoong Jesus ay hanapan nila ng butas ng kasiraan para maakusahan nila, para mahatulan ng kamatayan. Binasa rin natin doon sa John 11:47 hanggang 54. Di po ba? Basahin po natin uli yun. 11:47. Ang sabi, kaya ipinatawag ng mga mamamahalang pari, ang mga Pariseo at ang lahat ng miyembro ng korte, at nang magkatipon sila, sinabi nila, ano ang gagawin natin? Maraming himala ang ginawa ng taong ito. Kaya yung mga tao ay sumusunod sa ating Panginoong Jesus, marami ng himala na ginawa at nakita nila at nasaksihan ng mga tao. Kaya ano ang sabi? Kapag nangyari iyan, lulusubin tayo ng mga hukbong Romano at wawasakin nila ang templo at ang ating bansa. Pero sabi ng punong paring si Caiphas, ng taon na yon, ang sabi, talagang wala kayong alam, hindi nyo ba naisip na mabuting mamatay ang isang tao? Kaya magmula nito ay sabi dun sa 53, mula noon binalak na nilang ipapatay si Jesus. Di po ba? Sila na maalam sa kasulatan, sila na maalam na lagi nilang sinasabi yung kasulatan ni Moses. Nasabi dun sa isa nga sa Ten Commandments, huwag kang papatay. Pero sila nagpaplano ng pagpatay. Di po ba? Kaya lumalabag din sila sa kautusan ni Moses. Lagi nilang sinabi sa kautusan ni Moses, sa kasulatan ni Moses. Pero sila ang una na gumagawa rin nung ayon sa kanilang sinasabi. Bakit? Sabi dun sa 53, mula noon, binalak na nilang ipapatay si Jesus. Sumasalungat na sila dun sa kautusan na lagi nilang sinasabi. Ano ang sabi? Yung inggit ang nagtulak dun sa mga pinuno, mga leaders, Jewish leader, para si Jesus ay ipapako sa krus. Pero ang totoo po talaga, alam natin yan ngayon, na kaya si Jesus ipinadala ng Ama para talaga siya mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi dahil sa inggit, hindi dahil sa sama ng loob, dahil sa pag-ibig sa bawat isa sa atin. Inulit ko po ang sabi dun sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yung pag-ibig niya ang naging dahilan kaya nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus. Yung pag-ibig din ng Diyos ang naging dahilan kaya mamamatay sa krus ng Kalbaryo yung kaisa-isa niyang anak. At yung pag-ibig din na ang ating Panginoong Jesus sa Ama, dun sa pagsunod niya, dun sa nagsugo sa Kanya, ang dahilan bakit siya napako doon sa krus ng Kalbaryo at pag-ibig sa bawat isa sa atin na ang sino man sa Kanya'y sasampalataya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag-ibig ang dahilan. Pero doon sa mga pinunong pari, bakit si Jesus napako doon sa krus? Talagang mapapako si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang dahilan naman, bakit humantong pagkainggit naman. Pagkainggit, bakit yung mga tao ay sumusunod na sa ating Panginoong Jesus? Sa dahilan nga na marami ng himala. Naka-experience na rin silang kumain ng himalang ginawa ng ating Panginoong Jesus dun sa tinapay at ilang pirasong isda. Nakakita sila ng iba't ibang klase, pinalaya sa masamang espiritu, pinagaling sa iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya sumusunod sila sa ating Panginoong Jesus at sa galing niyang sumagot. Pag sinasagot niya ito yung mga Pariseo,
humahanga na rin yung ibang tao. Even sa mga miyembro ng mga Pariseyo ay meron na rin sumasama sa kanyang palihim. Kagaya po ni Nicodemus, na pag-aralan na rin po natin yan. Kaya pag-ibig, magkaiba po yan ha. Doon sa mga Jewish leader, talagang gusto na nilang ipapako si Jesus sa krus kasi dahil sa inggit. Dahil sa inggit. Kaya sa atin din po, ang espiritu ng inggit ay hindi maganda. Kahit sa loob ng simbahan, ang espiritu ng inggit ay hindi maganda. Kagaya po nung sinabi natin kagabi, pag ang espiritu ng inggit ay namayani sa loob ng simbahan, hindi po maganda. Bakit? Pag kinainggitan mo yung kapatid sa Panginoon na ginamit na siya, na dapat ikaw ang nandoon, di po ba? Hindi maganda yon. At biyayaan tayo ng Panginoon. Ang espiritu ng inggit ay mawala at walang maghari sa bawat isa sa atin. Bakit? Pag lumalim ang espiritu ng inggit, ang dulot nito ay papatayin niya yung relasyon natin sa Panginoon at magiging cause din ito para yung kapatid natin sa Panginoon ay magalit tayo. Mula doon sa pagkalalim ng inggit, magalit tayo at pati yung spiritual life ay masira din, mawasak din kagaya ng mga minunong pa rin to. Kaya dinala ng mga pinuno, Jewish leader, itong babaeng ito sa ating Panginoong Jesus para akusahan. Kagaya nga nasabi, ayon sa kasulatan ni Moses, sabing ganon. Pero kulang yung sinabi nila. Kaya pag sinunod ng ating Panginoong Jesus yung mga Jewish leader, hindi naaayon sa kasulatan ni Moses ang gagawin ng Panginoon kung ginawa niya yung pinagagawa ng mga Jewish leader. Bakit? Kasi inuulit ko po, ayon sa Deuteronomy, dun sa kautusan ni Moses, dapat dalawa. Hindi naman pwedeng nangangalo niya, nahuli sa akto, nag-iisa lang. Di po ba? Dapat dalawa kasama yung lalaki. At kung ginawa rin naman ng ating Panginoong Hesus to, yung reputasyon niya bilang maawain at mapagpatawad ay aakusahan din sila. Kaya lagi silang naghahanap ng ikasisira ng ating Panginoong Hesus. Kaya paulit-ulit, ang sabi dun sa verse 7, verse 7 ng chapter 8, paulit-ulit nilang tinatanong ang Panginoon, ano ang masasabi mo? Kaya nagsalita ang ating Panginoong Hesus, sige, sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato. At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. At ano ang nangyari? Hindi na tinignan ng Panginoon kung ano nangyari. Yung babae ang nakatayo doon. At ano ang sabi? Nang marinig nila iyon, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang si Jesus na lang at ang babae ang naiwan. Ang sabi po dun sa King James Version, dun sa English, ang sabi, and they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one. Nung marinig nila ito, na-convict sila. Mga konsensya na na-convict sila. Bakit? Alam nila, makasalanan din sila. Wala po kasi po dun sa translation ng Tagalog. Ang sabi lang po dun sa Tagalog ay, nang marinig nila ito, isa-isa silang umalis. Ang sabi po dun sa King James Version, being convicted by their own conscience. Kaya nung marinig nila, sige, sino sa inyo yung walang kasalanan? Siya yung maunang bumato. At ayon din sa kasulatan kasi ni Moses, kung sino yung nakahuli sa akto ng pangangalo niya, siya yung unang babato. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus, sige, kung sino yung walang kasalanan sa inyo, bumato na. At hindi niya natinignan kung sino yung babato. Yumuko na lang siya at nagsulat siya. At kagaya nung binasa natin, na-convict sila. Diba? Na-konsensya sila. Bakit? Sila rin ay may kasalanan. Kaya isa-isa silang umalis. No? Bakit? Ano ba ang totoong dahilan at dinala nila yung babae sa ating Panginoong Hesus? Kasi humahanap nga sila ng butas. Kasi galit nga sila sa ating Panginoong Hesus. Ang totoo, hindi naman talaga yung yung problema dun sa babae ang gusto nila. Ang gusto nila, mahanapan nila ng butas ang ating Panginoong Hesus para ipupukol din sa ating Panginoong Hesus. Yun talaga ang totoong motibo ng mga Jewish leader, kaya dinala nila yung babae. Hindi yung kasalanan ng babae ang mahalaga sa kanila. Ang mahalaga sa kanila, yung mapipintasan nila, makakakuha sila ng kasiraan ng ating Panginoong Hesus. At yun ang inaabangan nila. Kaya lang dahil dun sa sagot ng ating Panginoong Hesus, sige, kung sino sa inyo yung walang kasalanan, siya yung maunang bumato. Kaya tulungan din po tayo ng ating Panginoong Hesus. Maging maingat din po tayo. Biyayaan tayo ng Panginoon. Kagaya po ng na alam natin o naririnig din natin
Pag nakakita po tayo ng kapintasan, nino man ng ating kapatid sa Panginoon, ng mga manggagawa, mga pastor o sino pa man, baka inaalaw ng Diyos na makita natin yon para maging kabahagi tayo sa panalangin at muling makapanumbalik yung ating kapatid na nanghihina. Hindi ipinapakita sa atin to para dikdikin natin. Kagaya ng sinabi ng ating Panginoong Jesus, yung may walang kapintasan o yung hindi nagkasala, siya ang unang bumato. Kaya kung nakikita natin na yung ating kapatid ay nanghihina, tulungan natin siya sa panalangin. Huwag natin siyang sipain papalayo kasi hindi yung kapatid natin ang kalaban natin, kundi yung espiritu na namamayani sa kanya. At biyayaan siya ng Diyos na wag na siyang makapagpatuloy sa kasalanan. Kagaya ng mga naunang napag-aralan natin at mamaya mababanggit din natin. Kaya, una, ang design talaga ay para hanapan sila ng butas, hindi para maakusahan yung babae. Pangalawa, na bakit sila na-convict? Dapat kasi dalawa ang dadali nila sa harapan ng ating Panginoong Hesus, hindi lang yung babae. Kasi nahuli sa akto ng pangangalo niya, di kailangan nandun din yung lalaki. Kaya lang sila, babae lang ang dinala nila. Kaya ano pa ang sabi? Challenge to start throwing. O, sino yung unang walang kasalanan? Yun ang unang babato. Kaya lang, ang totoo, ang ating Panginoong Hesus lang ang may karapatan talaga na mag-akusa dun sa babae. Pero wala tayong narinig sa kanya. Kaya ang sabi pa, yung pagiging hypocrisy nila, alam yun ng ating Panginoong Hesus. Alam talaga ng Panginoong Hesus kung ano yung nasa isipan nila, kung anong totoong motibo nila, bakit nila iniharap sa Panginoon yung babae. Marahil totoo ngang makasalanan yung babae, marahil totoo ngang yun ang buhay niya. Pero napakabuti ng ating Panginoong Hesus. Pero inuulit ko, hindi ito talaga ang nais nila ng mga nagdala sa Panginoong Hesus. Ang nais talaga nila, makahanap sila ng butas na maisisira, maipipinta sa ating Panginoong Hesus na magdadala sa Kanya doon sa krus ng Kalbaryo dahil naiinggit sila sa ating Panginoong Hesus. Ganon din po para sa bawat isa sa atin. Kapag ang inggit ay namayani, hindi nagiging maganda ang kahantungan nito. Bagaman marahil tama tayo sa iniisip natin, na baka marahil tama tayo na dapat tayo ang nasa posisyon o tayo dapat ang nasa ministering yan kasi mas qualified, wari, sa tingin mo mas qualified ka. Pero habang nag-iisip ka na ng hindi maganda, may tama ka na rin, di po ba? Marahil tama ka nga, pero kapag nag-iisip ka na ng hindi maganda, hindi na rin maganda ang idinudulot nito. Marahil, oo, makasalanan nga yung pinipintasan mo, yung sinasabi mo, pero habang ikinukwento mo siya sa iba, nagkakasala ka na rin. Habang nag-iisip ka ng hindi maganda dun sa kapatid, nagkakasala na rin tayo. Kaya tulungan tayo ng Panginoon, biyayaan tayo ng Diyos. Kapag nakakakita po tayo ng ganito, kagaya ng ating Panginoong Hesus, tayo ang pinakamabuti, ilapit natin sa Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoong Hesus. Kaya yung guilty nila, guilty feeling nila, yung conscience nila, yung conviction, na convict sila. Bakit? Ang totoong dahilan kaya inirap nila yung babae sa Panginoon para hanapan nila ng butas o para makakita sila ng kapintasan o maipupukol sa ating Panginoong Hesus. Kaya, ibig sabihin, anong sabi ng ating Panginoong Hesus? O sige, yung walang kasalanan, yun ang unang bumato. Ay, ano ang nangyari? Isa-isa silang umalis at ang natira, ang sabi sa kasulatan, yung babae na lamang at ang ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kahit yung mga pinunong pari na nag-akukusa doon sa babae, makasalanan din. Meron din silang kasalanang ginagawa. Bakit? Kasi hindi nila nakuhang bumato. Hindi lang yun. Umalis sila. Ibig sabihin, may kasalanang lihim din silang ginagawa. Marahil sa tao, lihim yun. Pero sa ating Panginoong Hesus, wala tayong pwedeng ilihim. Lahat ay hayag sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Ano ang sabi? Nang marinig nila iyon, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang si Hesus na lang at ang babae ang natira. Kahit yung nag-aakusa dun sa babaeng nahuli sa akto ng pangangalo niya, umalis na rin. Ano ang ibig sabihin? Kahit yung nag-aakusa, may kasalanan ding ginagawa. Kaya tulungan tayo ng ating Panginoong Hesus. Kung nakakakita po tayo ng kapintasan, ng kapulaan o kahinaan ng ating mga kapatid, instead na i-chismis natin o instead na ikwento natin sa iba, ito, ganito ang ginagawa niya, ilapit natin sa Panginoon na makaahon siya, maging malakas muli siya, ma-restore muli yung relasyon sa Panginoon. At sa part naman natin,
tayo na nakakakita, kung tayo nagkukwento, kinukwento natin sa iba, at dinadagdagan pa natin yung kwento, nagkakasala na rin tayo. Kaya, salamat sa Diyos, kahit siya na qualified, siya lang talaga na may karapatan na mag-akusa dun sa babae. Ang sabi niya dun sa babae, tumayo si Jesus at sinabi sa babae, babae, nasaan na sila? May humatol ba sa iyo? Sumagot ang babae, wala po. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi rin kita hahatulan. Maaari ka nang umalis, pero huwag ka na muling magkasala. Napakaliwanag po ng sinabi ng ating Panginoong Jesus. Kahit siya, hindi siya hahatulan ng ating Panginoong Jesus. Ano ang sabi niya? Pwede ka nang umalis. Walang nasabi yung mga tao, umalis silang isa-isa. Ganon din ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Maaari ka nang umalis. Pero may habilin ng ating Panginoong Jesus. May pabaon siya. Pero huwag ka na muling magkasala. Ganon din para sa bawat isa sa atin. Kung meron tayong nagagawa, napakatapat naman ng ating Diyos. 1 John 1:9. Patatawarin niya tayo anumang klase ng kasalanan. Kung tao sa puso na tayo lumalapit at nagpapakababa, papatawarin niya tayo. Kakalimutan, napakaliwanag nun, kakalimutan. Hindi yung didikdikin ka, hindi, ginawa mo na yan, hihingi ka na naman uli ng tawad. Hindi, kinakalimutan ng Panginoon. Kaya every time na lumalapit tayo sa Kanya, hindi niya idinadagdag, hindi, ginawa mo na yun ng isang araw, ginawa mo nito, ginawa mo no, no. Kinakalimutan niya na yan. Laging sinasabi, as para kang walang ginawang kasalanan. Pero tayo alam natin na sino man yung nagkakasala, ganun kabuti ang ating Panginoong Jesus. Ano ang sabi? Sin no more. Ang sabi dun sa babae, umalis ka na, pero wag ka na muling magkasala. Pero wag mo na uling gawin yung kasalanang ginagawa mo. Ganun din para sa bawat isa sa atin. Ano man yung kasalanan na hiningi natin ng tawad sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Jesus dun sa babae, hindi kita aakusahan, ako rin, hindi kita aakusahan. Pero, wag mo na uling gawin yung kasalanang ginawa mo. Basahin uli natin dito sa Hebrew chapter 6 verse 4. Mag-start tayo upang hindi na natin siya talikuran sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya magsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Maliwanag na ang pag-iisip na iya ay nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit, tumanggap ng banal na Espiritu, nakatikim na ng kabutihan ng dulot ng salita ng Diyos at nakadama ng mga kapangyarihang ihahayag sa huling araw. Hindi na siya magsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Hanggang 4-6 ng chapter 6 ng Hebrews. Ano ang sabi? Kapag paulit-ulit na ginagawa yung kasalanan na pinatawad ng Panginoon, paulit-ulit mo ring ipinapako sa krus at binibigyan ng kahihiyan ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung nakikita natin yung kapatid natin na nagkakasala, paulit-ulit na ginagawa niya at ikaw rin naman paulit-ulit na kinukwento mo, paulit-ulit na nag-iisip ka ng hindi maganda sa kanya, nagkakasala na rin. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon. Anong sabi? Pinapakong muli at binibigyan, dinadala sa kahihiyan. Sino? Ang anak ng Diyos. Kaya patawarin po tayo ng Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Hebrews 10:26. Basahin po uli natin ito. Hebrews 10:26. Ang sabi, sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang kasalanan natin. Kaya totoo ang ating Panginoong Jesus nung sinabi niya dun sa babae, huwag ka na muling magkasala. Ibig sabihin, huwag mo na uling gawin. Bakit? Sapagkat kung sasadyain pang magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa. At ano ang sabi dun sa chapter 6? Dinadala natin sa kahihiyan at ipinapakong muli sa krus ang anak ng Diyos. Wala nang handog pa. Bakit? Pinatawad ka na tapos binabaliwala natin yung ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, doon sa gumagawa nun. Kaya nung sinabi ng ating Panginoong Jesus nun sa babae, sin no more, huwag ka na muling magkasala. Ganon din para sa bawat isa sa atin. Ano mang inilapit natin sa Panginoon, wag na po ulit nating gawin. Lumapit tayo sa Diyos at patuloy tayong lumapit sa Kanyang presensya. Bakit?
sapat, tapat ang Panginoon para wag na muli nating magawa yung mga kasalanan na yon. Magagawa lang yon o nagagawa lang yon kapag lumalayo sa Panginoon. Sino mang lumalayo sa Panginoon, nakakapanumbalik uli. Bakit? Gagawa ng paraan ang kaaway. Anong sabi dun sa Mateo chapter 12? Matthew chapter 12, alam na, madalas po itong nababasa at madalas na nababanggit. Matthew chapter 12 verse 47. Ano ang sabi rito? 47. May nagsabi sa kanya, nasa labas. Matthew chapter 12:47, nasabi, habang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kapatid niya, 47, na nagsabi sa kanya, nasa labas ang ina nyo at mga kapatid at gusto nyong makausap. Sumagot si Jesus, sino sa ina? Ang aking ina at mga kapatid. Itinuro niya ang mga tagasunod niya at sinabi, ito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sino yung tinutukoy po dito? Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit ay siya kong ina at mga kapatid. Kaya nakakatuwa ang Diyos kapag gumagawa tayo ng kasalanan at ngayong pinatawad na tayo na hindi niya tayo tinuturing na iba. Tinuring niya na tayong anak. Kaya bilang isang anak ng Diyos, dapat talikuran na natin. Talikuran na yung mga gawang hindi nakapagbibigay kaluguran sa Panginoon. Bakit? Anak ka na ng Diyos, anak ka na makapangyarihan sa lahat. At kapag si Jesus ay nasa iyo, napaka-imposible. Kapag ang banal na Espiritu ay nasa bawat isa sa atin, kaya kailangan lang lagi tayong lumapit sa Kanya kasi ito lang ang tanging paraan para masecure tayo. Anong sabi dun sa 10:31 ng Hebrews, bago po tayo manalangin? Ang sabi dun sa 10:31 ng Hebrews, isang kakilakilabot na bagay ang mawala sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Kaya bilang isang anak, lagi tayong magsumiksik sa ating Diyos, sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit? Isang kakilakilabot na bagay ang malayo sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Kaya lagi tayong lumapit sa Kanya para wag na muli tayong magkasala. Lalahanin po natin, tayo'y mga anak ng Diyos. At ang Diyos, ang ating Diyos ay napakamakapangyarihan. At kung tayo'y lalayo sa Kanya, ang kaligtasan nariyan lang. Pero kung lalayo tayo sa Panginoon, ang kaaway ay nagwawala at nagmamadali. Ano ang sabi? Kakilakilabot na bagay. Kaya kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, wala nang handog. Wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Kaya salamat sa Panginoon, napakabuti po ng Diyos. Ang sabi dun sa babae, wag na muling magkasala. Ganon din po para sa bawat isa sa atin. Lahat ng paraan gagawin ng kaaway para maagaw tayo sa kamay ng Diyos. Pero habang nandoon tayo sa ilalim ng proteksyon ng Panginoon, walang magagawa ang kaaway. Sabi nung 10:31 ng Hebrews, isang kakilakilabot na bagay ang mawala sa kamay ng Panginoon. Kaya nakakatuwa yung isang karakter sa banal na kasulatan, si Maria Magdalena. Hanggang sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, hindi talaga siya lumayo. Bakit? Alam niya ang buhay ng pinaglalaruan ng masamang espiritu. Ang tanging paraan lang para hindi makabalik yung masamang espiritu na naalis sa kanya, ang wag siyang lumayo sa ating Panginoong Hesus. Kaya salamat sa Panginoon, napakabuti po ng Diyos ang habili ng Panginoong Hesus dun sa babae. Huwag ka na muling magkasala. Biyayaan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon. Marahil hindi kagaya ng babae yung kasalanang meron tayo o nagawa natin. Maging ano man yan, maliit at malaki, pagkasalanan ay kasalanan pa rin. Tulungan tayo ng Panginoon para wag nating ipakong muli ang ating Panginoong Hesus at dalhin sa kahihiyan ng anak ng Diyos. At anong sabi, wala nang handog pa. Bakit? Naialay niya na yung buhay niya. Hindi na siya muling mananaog at magpapasa ng krus at ipapako sa krus. Once and for all, tama na yung isa. Ang kailangan na lang, lumapit tayo sa Kanya at huwag na muling lumayo. Bakit? Gagawin ng kaaway ang lahat ng paraan para wasakin ang buhay na ito. Kasi naiinggit po siya sa bawat isa sa atin. Alam niya kung gaano kaganda yung pupuntahan ng mga magtatagumpay. Alam niya kung gaano kaganda yung pupuntahan ng mga anak ng Diyos. Kaya naiinggit siya sa bawat isa sa atin. Tulungan tayo ng Panginoon
handa na ang langit. Lagi tayong handa sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Tayo po'y manalangin. Salamat sa inyo, Panginoon, sa gabing ito. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon. Huwag kami mapagaya dito sa pinag-aaralan namin, O Lord God. Ang nakikita ay ang kahinaan ng ibang tao. O ang nakikita yung ipupula sa ibang tao, Panginoon. Kundi kagaya ng sinabi ng ating Panginoong Jesus, huwag na muling magkasala. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Maging daluyan nga kami ng kalakasan para sa iba. Gamitin niyo nga po kami, Panginoon, daluyan, Panginoon, o maging bahagi sa panalangin ng mga kapatid naming nanghihina. At kung ayaw nilang lumakas, tulungan niyo pa rin kaming makapagpatuloy kami, Panginoon. Hindi ang basihan ng ibang tao ang pagkalakas namin, Panginoon, kundi kayo, O Diyos. Hindi basihan ng ibang tao ang pagbabago namin, kundi sa inyo, O Lord God. Kaya tulungan niyo ang inyong mga anak na nakikinig sa oras na ito. Kung meron pang hindi lumalapit sa inyo at nagsusuko ng buhay, kapatid, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon at hayaan mong maghari siya, maging Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Huwag kang mag-alala, hindi ka niya aakusahan, anumang kasalanan ang ihihingi mo ng tawad sa Kanya. Ang nais lang ng Panginoon, huwag nang magpatuloy sa kasalanan. Tulungan niyo rin po kami na inyong mga lingkod, mga anak niyo na lumapit na sa iyo, sumampalataya na sa inyo, tinanggap na namin kayo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Huwag na kaming muling bumalik, o huwag kaming maging dahilan para bumagsak yung aming mga kapatid, kundi hayaan yung patuloy na rin kaming magamit para sila ay lumakas. Salamat sa inyo kung may mga kapatid ang nanghihina spiritually, Lord, ang kalakasan ay sa inyo lang makukuha. Kapatid, kunin mo ang kalakasan sa Panginoong Jesus. Siya ang ating pag-asa. Siya ang ating kanlungan, siya ang ating tagapagtanggol, siya ang ating kaligtasan, siya ang ating kagalingan, siya ang magtatawid sa atin hanggang doon sa kabilang buhay. Napakabuti ng ating Panginoong Jesus. Lord, sino mang may karamdaman, kayo ang patuloy na kumilos sa kanila, Panginoon. Abutin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Taas po namin ang Brother Dennis Navarro, operation niya sa Friday, Panginoon, bukol sa tuhod. Salamat sa inyo, Panginoon. Meron kaming Diyos na malalapitan. Kung kinatagpo niyo ang ibang tao, aabutin niyo rin po ang kapatid na Dennis, Panginoon, Brother Dennis, bagaman siya'y malayo, Panginoon, walang imposible sa inyo. Dahil ang sabi niyo sa inyong salita, Panginoon, 59, O Diyos ng Isaiah, hindi maiksi ang inyong kamay, kahit saan naroroon ang inyong mga anak na tumatawag at nananampalataya sa inyo. Aabutin niyo, O Lord God. Abutin niyo ang kapatid na ito, Panginoon. Kayong patuloy na kumilos sa Kanya. Provision financially, O Lord God. At hayaan niyo, bigyan niyo siya ng katatagan, Panginoon. Kagalingan, Panginoon. Kayong patuloy na kumilos sa kanyang operasyon, Panginoon. Kung ito i-allow niyo, O Lord God. Gamitin niyo mga instrumento, ang mga doktor, ang mga gamot na ilalapat sa kanyang katawan para sa kanyang kagalingan, O Diyos. Salamat sa inyo. Taas din po namin ang Degala family. Patuloy ng peace and strength, Panginoon, para sa kanila. Ganun din, Panginoon, ang Pastor Tim Orejola, O Lord God, and family. Kayong patuloy na kumilos, ang kaaliwan ng kapayapaan, Panginoon, ay managana sa inyong mga anak na ito sa pagkaulila, Panginoon, ng kanilang mahal sa buhay, O Diyos. Abutin niyo po sila. Kayong patuloy na kumatagpo sa pangangailangang financial din, O Lord God. Taas din po namin ang pamangkin ng Pastora Evelyn, O Lord God. Kayong patuloy na kumilos, lulukuban namin ang sanggol na ito ng inyong banal na dugo, ng espiritu ng karamdaman ay huwag mamayani sa pangalan ni Jesus. We release healing in Jesus' name. Nag-release kami ng kapayapaan, ng kagalakan, ng kaaliwan, Panginoon, para sa inyong mga anak na naulila, O Lord God. Kayo ang patuloy na umabot, O Diyos. Salamat sa katapatan nyo. Salamat sa kabutihan nyo. Ganon din para sa aming bansa. We release mass healing, Panginoon. Kayo ang pag-asa ng bansang ito. Kaya hindi kami magsasawang lumapit sa inyo, Panginoon, para sa mga kababayan namin. Kahit yung mga kababayan namin na nasa ibang bansa, O Diyos, patuloy nyo silang abutin. Yung mga nagtrabaho abroad, O Lord God. Even dito sa Pilipinas na nagpapagamit sa inyo habang nagtatrabaho, O Lord God. Nagkaroon ng pasanin para sa mga kaluluwa, O Lord God, na mailapit sa inyo. Kalakasan at kaaliwan ng katatagan. Kayo ang patuloy na kumilos sa kanila. Maparangalan po kayo. Gawin nyo silang daluyan ng pagpapala. Pagpalain nyo ang kanilang mga trabaho. At habang sila'y nasa malayo o ginagamit, mga lingkod nyo na ginagamit para sa iba na makakilala sa inyo,
Gumamit din kayo ng mga tao para sa mga mahal namin sa buhay, O Diyos. Salamat sa inyo. Taas din po namin ang Pastora Nevers, Shaleba Evangel, Panginoon. Patuloy kayong kumilos sa kanila, Panginoon. Salamat. Alam namin, higit na dakila ang plano nyo. Meron kayong gagawing mabuting bagay, Panginoon. We pray for protection, Panginoon, sa inyong mga anak na ito, O Diyos. Ganon din para sa mga kapatiran sa Taiwan, Panginoon. Ang kaaliwan, Panginoon. Lord, naglilingkod kami sa buhay na Diyos. At kayo ang patuloy nakikilos at gagawa, Panginoon. Kayo ang patuloy na sasama sa mga lingkod nyo, Panginoon, kahit doon sa mga iba't ibang bansa, O Lord God. Salamat sa inyo, Panginoon, ang gawain sa Hong Kong, O Lord God, sa Singapore, sa Macau, sa Taiwan, sa Vietnam, Panginoon, sa Qatar, O Lord God, sa Kuwait, sa Milan, Panginoon, sa Egypt, sa Italy, O Lord God, sa Singapore, Panginoon, sa Korea, Panginoon, sa Canada, O Lord God, sa Amerika, mga Pastor Jordan family, O Lord God. Taas namin sa inyo ang Ate Perla, Panginoon, si Brother Rob, Panginoon, Lord, si Brother Rafi, O Lord God. Patuloy na lulukuban namin siya ng inyong banal na dugo. Taas din po namin Sister Chris, Panginoon, Sister LB Alamani family, O Lord God. Kayo ang patuloy na kumilos sa kanila sa iba pang bansa, Panginoon. At kahit sa ibang fellowship, O Lord God, na kayo ang itinataas, O Lord, sa may pagsama ng banal na Espiritu, pangunguna ng banal na Espiritu. Pagkaisahin niyo po kami, Panginoon, marami pang dapat abutin para sa inyo. Salamat po sa inyo, O Diyos. Gamitin niyo yung mga share ng Word of God sa FB, O Lord. Kayong patuloy na kumilos. Magbigay kayo ng mga mensahe, Panginoon. Tapos namin sila, Pastor Luis, O Diyos, yung mga ginagamit niyo, Panginoon, na nagbibigay ng mga mensahe, Panginoon. Nagsishare ng Word of God. Ginagamit sa panalangin, Panginoon. Salamat sa inyo. Di ko man mabanggit ang mga pangalan nila, O Lord God. Pero Diyos, kayong mabuti, Panginoon. Gamitin niyo mga pangangaral na ito, O Diyos, mga panalangin, Panginoon. Para kami ay tumatag, O Lord God, at patuloy na lumakas, Panginoon, hanggang sa inyong pagdating, magawa namin ang pinagagawa niyo, O Lord God. Tumingin kami sa inyo, kayo na magpapatatag at tutulong hanggang makarating kami sa finish line. Salamat po sa inyo, Ama. Pinagpapala rin po namin ang Pastor June, Pastora Connie, Panginoon. Bless niyo po ang kanilang pagsasama, O Lord God. Salamat sa katapatan niyo, salamat sa kabutihan niyo. At sino pa man, Panginoon, yung may mga lihim na panalangin, hindi man mabanggit ang kanilang mga pangalan, kayong patuloy na maparangalan, O Diyos. Mga kapatid sa UAE, bless niyo po, Panginoon, ng mga pastor doon. Pastora Shea, O Lord. Pastor Nervin ng pastor sa Dubai, Panginoon, Pastor Jeline, O Lord God, hallelujah. Kayong patuloy na kumilos, O Pastor Vito, Panginoon, Pastor Raymond, O Lord God. Kayong patuloy na kumilos, O Lord God, sa mga kapatiran, bawat manggagawa roon, O Lord God. Salamat sa katapatan niyo, salamat sa katapatan niyo, O Diyos. Mananatili kayong buhay sa inyong mga anak. Pinupuri po namin kayo, kailangang maparangalan, kailangang maluwalhati, O Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kayong patuloy na maparangalan sa buhay na ito, O Diyos. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Binabati ko po yung DFC Angat, mga kapatid po natin dyan, yung mga pinuntahan po namin kanina. Salamat sa Panginoon. Pagpalain po kayo, sila Pastor Lauro Mangulabnan, yung mga estudyante dyan, mga Bible School student. Mag-aral kayong mabuti para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Salamat din po, Pastor Ludovice, Pastor Amado, doon sa mga kapatiran po. Happy birthday po, Pastor Ludovice. Pagpalain kayo ng Panginoon. At nandyan po sa comment yung mga address natin sa ibang bansa. Kung meron po kayong mga kamag-anak, mahal sa buhay, na nais nyong ilapit sa Panginoon, kontakin niyo po yung mga nandyan po sa comment, ang kanilang address, contact number, at hayaan po nating sama-sama tayong magtulungan dahil hindi po nang magagawa ng isa. Salamat sa Panginoon, kahit nasa ibang bansa sila, kayang abutin sila ng Panginoon at meron tayong mga kapatid dyan. Patuloy na ang kaaliwan sa pamilya ng Orejola family at Degala family. Salamat sa Panginoon, patuloy na kalakasan at ang kaaliwan ng Diyos ay managana sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon, napakabuti ng Diyos. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Magandang gabi po na Sister Flor Ebuesa. God bless you po, Pastora Jeline, at dun sa mga nanonood. Salamat po sa Aser. God bless you. Patuloy kang gamitin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos.